Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaking tricycle driver matapos madisgrasya sa barangay Bacod Bayan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Chris, meron na ba tayong tinitingnan na sanhi nitong naging aksidente? Connie, ang hinala ng pamilya ay inatake ng sakit na epilepsy ang nasawing tricycle driver kaya siya nawalan ng kontrol sa pagmamaneho. Ayon sa mga otoridad, sakay noon ng biktima sa tricycle ang kanyang misis at 2 batang anak, pati na 2 kapitbahay at mga anak nila. Agad silang nasagip ng mga taga Bureau of Fire Protection matapos i-report ng mga saksi. Papunta raw noon sa health center ang pamilya para magpa-check up nang biglang sumalpok sa poste ang tricycle at nahulog sa irrigation canal ang mga sakay nito. Wala nang buhay nang makita ang tricycle driver. Dinala sa ospital ang 7 sugatang biktima. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Arestado naman ang 2 high-value drug target sa bypass operation sa Binangonan, Rizal. Huli sa operasyon sa barangay Palangoy sina alias Dodong at alias Win. Nakuha sa kanila ang halos 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 300,000 piso. Nakuha rin ng mga otoridad ang isang sling bag, cellphone, baril, 4 na bala at buy-bust money. Nasa kustodiya na ng pulisya ang mga sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Naharap sila sa karampatang reklamo. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkasunog sa Negros Oriental Provincial Hospital sa Dumaguete City. Sara, kumusta ngayon ang operasyon sa ospital? Rafi, suspendido muna ang operasyon ng outpatient department ng ospital. Batay raw yan sa rekomendasyon ng Bureau of Fire Protection. Kabilang kasi ang outpatient at ang pediatric room sa mga naapektuhan ng sunog nitong Martes ng gabi. Mabilis na nakalikas sa mga empleyado, pasyente at mga bantay nang sumiklab ang sunog nitong Martes ng gabi. Wala namang naiulat na nasaktan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Sa General Santos City, sugatan sa pamamaril ang driver at pahinante ng isang truck. Nangyari yan habang chine-check ng pahinante ang nakaparada nilang sasakyan sa Barangay Lagaw. Ang nakaupong driver ang binaril ng dumating na riding in tandem. Tinamaan siya sa balikat at leeg. Nagtamo naman ng minor injuries ang pahinante dahil sa tumalsik na debris ng truck. Bago sila isugod sa ospital, nabanggit daw ng driver sa pulisya na ang kanyang dating live-in partner daw ang babaeng angkas ng gunman. Natuntun at naaresto kalaunan ang babae na itinangging may kinalaman siya sa krimen. Hindi rin daw siya ang angkas ng namaril na rider. Tinutugis pa ang rider. Ayon sa pulisya, personal na away ang posibleng motibo sa krimen. Ito ang GMA Regional TV News. Kakabalik lang ng kuryente pero muling nag-brownout sa isang barangay sa Kapalonga, Camarines Norte. Nag-ala fireworks ang pagkislap ng mga linya ng kuryente sa posting yan sa barangay San Roque. Ayon sa mga residente, nangyari yan matapos bumalik ang supply ng kuryente sa lugar na nawala noong bagyong Uwan. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Naiparating na raw sa Camarines Norte Electric Cooperative ang insidente para maayos ito. Ipinapahinto na ang search and retrieval operations para sa mga nawawalang residente sa pananalasa ng Bagyong Pino sa Negros Occidental. Ayon sa Office of Civil Defense Negros Island Region, maaari pa ring mag-request ang mga kaanak ng nawawalang residente kung gusto nilang ipagpatuloy ang paghahanap.